Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. BP Sara, sinampal, President Marcos na bisto ang mga traidor na kaalyado ng mga Duterte. Nako, abangan nyo po yan. At ang matinding sagot kay Marcoleta dahil ang gusto niya, debate muna kung itutuloy ba ang impeachment at syempre ang matinding sagot ni Attorney Castro sa mga birada ni BP Sara. Matapos ang matinding pahayag ni BP Sara Duterte na gusto niya ng madugong impeachment, abay hindi ito pinalagpas ng kapwa niya abogada at sinampal nga itong si BP Sara ng katotohanan. Trending na naman ang Pilipinas dahil nga sa nakakahiyang pahayag ng ating Vice Presidente na talagang nagpapakita umano kung gaano kabayolente ang pamilya Duterte. At dahil nga tapos na ang eleksyon, abay mga traidor na kaalyado ng mga Duterte, naglutangan na at yung iba naman ay nabisto ang kabalbalan at sinibak nga sa pwesto. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin po muna natin itong matinding sagot ni Congresswoman Laila De Lima. Talagang sinampal ng katotohanan itong si BP Sara Duterte. Eto. Opo. Pahingi po kami ng reaksyon na Congresswoman-elect De Lima tungkol sa sinabi ng Vice Presidente na yung impeachment trial is going to be a bloodbath. Tare, no? Bloodbath. Para napaka-violente. Madugo. Oo. Naku naman, doon nagpapakita naman talaga nung kanilang, pwede nating tawagin na parang trademark nila na panggugulo, yung mga kayabangan, yung hubris, mga pagiging arugante nila na siguro naman bilang VP, ayan, alam naman niya siguro na hindi naman ganyan ang impeachment process. Na ito ay mahalaga na isang proseso para malaman ng katotohanan saka para mapanagot siya dun sa kanyang dun sa mga sinabi doon sa articles of impeachment. So hindi maganda yan na pinapangunahan na niya yung proseso sa Senado na para bang meron siyang guidance sa kanyang legal team na manggulo kayo dyan. Kasi bloodbath, pag sinabing bloodbath, di ba, chaos yun. So walang lugar, walang puwang ang kaguluhan at chaos. Isang napakahalagang constitutional process, lalo na ng impeachment. Ito ay tungkol sa pagpapairal ng ating saligang batas, pagpapairal ng mga prinsipyo ng pananagutan. So walang puwang ang kaguluhan, yung chaos, yung mga theatrics, yung mga kadramahan. It's all about getting at the truth. Ano yung katotohanan tungkol dun sa mga allegation against the second highest official of the land. Kailangan panagutin kung ma-prove ng prosecution. So it's about presenting evidence, presenting defense ng maayos na proseso. Meron po yan rules of impeachment. Sa palagay ko, mag-i-issue ng panibagong rules of impeachment o kaya rin naman gamitin nila yung dati nang ginamit na rules of impeachment. So malinaw doon, maklaro yung mga kung ano yung mga proseso. Klaro yung tungkol sa pag-present ng prosecution evidence saka ng defense evidence. So yung mga kadramahan na yan, wala dapat yan. Hindi yan maganda yan. That's another indication na yung ating Vice Presidente ay kulang sa yung fitness, moral, psychological fitness para matatili bilang pangalawang makapangyarihang opisyal sa ating bansa. Totoo naman kasi, 'di ba, mga kaibigan, kahit sabihin na natin na ito ay isang figure of speech, itong bloodbath na ginamit na term. Pero Vice Presidente ka. Ang dami mong pwedeng gamitin na term. Bakit yun pa? Yan tuloy, pinapakita mo talaga na parang ang gulo-gulo talaga ng pamilya ninyo. Napaka-violente, ika nga, ng mga karamihan. Lalo na si Laila De Lima, di ba? Tapos sinasabi mo na parang ang lahat ng ito ay pamumulitika lang. Grabe naman kasi, tapos sasabihin mo lang yung impeachment ginawa yan para siraan lang ang pamilya Duterte dahil napakalakas daw nila sa darating na 2028 election. Grabe, no? Talagang yung utak nila politika lang talaga eh. Ang tanong kasi ng karamihan, Vice Presidente, ano ba nagawa mo sa 3 taon na pag-upo mo? Yun yung tanong doon.
Oh, may ginawa ka ba para sa bayan o nagbulsa ka lang ng kaban ng bayan? Oh. Congresswoman, may dahilan po ba na, panghinaan ng loob ang prosecution dahil sa mga analysis po ng ibang mga eksperto ay medyo tagilid ang pag-convict sa kanya? Kasi nga yung resulta ng eleksyon, Opo. mukhang pwedeng sabihin na mukhang nadagdagan yung mga papabor sa acquittal. So alam naman namin yan yung naging resulta ng eleksyon, ano yung magiging epekto nito, gagawin namin ang lahat na sang-ayon sa batas, sang-ayon sa rule of law, sang-ayon sa due process, para ipakita ng malinaw yung mga ebidensya at para makumbinsi yung karamihan ng mga senator judges. At importante, para sa prosecution, para makumbinsi ang taong bayan. So ang prosecution, wala pong dahilan para sa amin para mahinaan ng loob. Gusto ko lang malaman, ma'am, kunyari magkaroon ng acquittal, ibig bang sabihin nun burado ang lahat ng alegasyon laban sa kanya? For example, yung mga hindi niya maipaliwanag na maanumalya umano na paggastos ng pondo sa OVP at saka sa DepEd, kakalimutan na lang po yun? Hindi po. Kung sakaling ang acquittal, God forbid, na acquittal ang magiging judgment ultimately, hindi po. Kasi pwede pang kasuhan. At meron na ng ilan-ilan ng mga kaso ngayon, di ba? Yung sa DOJ ngayon. Lalo na yung tungkol dyan sa plunder, sa misuse of a confidential and intelligence funds. Hindi pa po siya magiging lusot kasi kakasuhan din po siya. Dahil yan po ang nasa batas. Kung meron kang kasalanan sa batas, kailangan mong managot. So impeachment process kasi, ang pinaka-focus yung pagtanggal sa kanya bilang Vice Presidente. So yung mga kaibigan, napakalinaw ng sagot ni Congresswoman Laila De Lima regarding nga dito sa impeachment trial na gaganapin dito kay Sara Duterte. At ang isa, kahit na ma-acquit siya mga kababayan, marami pa ring kaso na pwedeng kakaharapin itong ating Vice Presidente. At tulad nga ng sinasabi natin mga kaibigan, itong papalapit na impeachment trial ni VP Sara, abay to the rescue mga kaibigan. Itong si Marcoleta, dapat daw debate muna kung itutuloy ang impeachment. Kaya naman mga kaibigan, sinagot ni Congressman Shell Jokno ang mga birada ni Marcoleta. Pati na ang sinasabi ng mga DDS na nakikialam ang mga pinklawan sa impeachment. Eto, matinding birada ni Congressman Shell Jokno mga kaibigan. Eto. The Constitution is very clear that the impeachment trial must continue once the articles have been brought to the Senate. Now, the Vice President has already been impeached by the House. So ang susunod dapat na mangyari ay lilitisin yung mismong kaso laban sa kanya. So ayan, malinaw. So ibig sabihin, wala nang dapat debate. Kasi sa pa lang, sa House of Representatives, talagang nagkaroon na ng ng final decision. Impeach itong si Sara Duterte. Kaya ang susunod, trial na sa Senado. Bakit pa magdedebate? Nako naman, kung Marcoleta, talagang pinangangalandakan mo talaga na isa kang Duterte. Huwag ganun. Dapat binoto ka ng taong bayan, magserbisyo ka para sa bayan, di ba? At totoo nga ba na nakikialam itong mga pinklawan o itong akbayan sa impeachment? Bakit? Wala ba silang obligasyon? Wala ba silang parte dyan? Pakinggan natin mga kababayan. Yan ang utos ng konstitusyon mismo natin at dapat susundan ng Senado. Well, Akbayan was the principal endorser of the very, very first impeachment complaint that was filed. So we have supported this process from the beginning. And I want to make it clear that we are doing this because we believe that there must be accountability and we want truth and justice to prevail. Hindi naman basta-basta kami sumasali sa kung ano-ano mga aktibidad. Pinag-aaralan ng mabutian ng Akbayan Party List. So yun, malinaw sa mga Duterte supporters, hindi lang po sila nakikialam. Sila po ay may malaking parte dyan kasi sila yung kauna-unahan na nag-file ng impeachment laban nga dito sa ating Vice Presidente. Okay? So mapunta po tayo dito sa mga, katatapos lang itong natin, eleksyon Kaya ito, naglitawan mga kaibigan, itong mga sinasabi nilang traidor. Ito, si Camille Villar mga kaibigan, una sa listahan. Maliban kay yung sinasabi nila ngayon na si Toby Chanco, di ba? Yung maingay sa social media. Ito naman si Camille, abay nagpasalamat dahil nanalo siya. Abay malaaymi po.
hindi pinasalamatan ng ating Pangulong Marcos. Matindi. Talagang pinangalandakan talaga na ang Villar ay talagang magkasindikit talaga sila ng mga Duterte. Yan. Abay, may mga nabudol po ba dyan ni Camille Villar? Tandaan nyo, ang laki po ng issue dito, yung tubig. Pero well, ganun talaga, nagsalita ang karamihan, gusto nilang maupo si Camille Villar at magsilbi bilang senador. Yun nga lang, sinasabi ng mga karamihan din, lalo lang Marcos supporters, na itong si Villar ay isang traidor dahil di man lang pasalamatan ang ating Pangulo. Pangalawa dyan na matindi mga kaibigan na bistado, malala. Eto, di ba? Kalyado ni Duterte. Mabait ang Pangulong Marcos, inappoint niya si Arnel Ignacio dito sa OWA. Pero mga kaibigan eto sangkot si Arnel sa isang kabalbalan mga kaibigan. Sinibak nga dahil sa 1.4 billion na land deal. Aba, matindi Alam niyo mga kaibigan, sa lahat ng issue na to, ng mga kabalbalan, mga katrayduran, di ba? Etong bloodbath ni BP Sara, abay may matinding sagot ang ating Attorney Castro mga kaibigan. Ito pakinggan po natin. Meron po bang reaction from Malacanang dun sa naging statement po ni Allianza Campaign Manager Toby Chanco na isinisisi po niya doon sa impeachment na isinulong against BP Sara yung pagkatalo po ng ibang kandidato po ng Allianza? Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan, kung yan man po ay totoo. Ang tangi lamang po nga naibigay sa atin na impormasyon ay dapat pong iwanan na kung ano man yung mga naging issue nung panahon ng pangangampanya at magpatuloy na lamang po ang bawat isa ng kanilang trabaho. Tama. Dapat ganun Pero itong si Toby Chanco, after ng eleksyon, abay siya po yung nagngawngaw dito sa social media kung ano-anong pinagsasabi. Di ba? Na kesyo natalo ang alyansa. Di ba? Tapos sinasabi niya regarding sa impeachment, yung mga pahayag niya, pabor pa sa mga Duterte talaga Kaya kung ako sa kanya, manahimik na lang panggulo. Ewan ko ba dun? Para po naman ito ay sa taong bayan. Quick follow-up lang po. Hindi po ba kakausapin ng Pangulo si Kong Toby para po, sabi niyo nga, iwanan na dahil tapos na yung panahon ng kampanya, may mga nanalo na po? Wala pong napaparating sa atin ganyan, sa ngayon. Yusek, may we have your reaction lang dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte that she wants the impeachment trial to pursue because she wants to see bloodbath. Your comment on that? Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Sa point of view po ng Palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi rin po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Well, magbibigay tayo mga kaibigan. Talagang toxic mga kaibigan yung mga ganyang pahayag ng ating Vice Presidente. Sabi ko nga mga kaibigan, trending na naman ng Pilipinas dahil sa mga ganyang remarks ng ating Vice Presidente. Galing sa bunganga ng ating BP Sara, bloodbath. Kahit nga sabihin na nating figure of speech yan. Pero sabi ko nga mga kaibigan, ang daming pwedeng gamitin na term, ba't yan pa? Yan tuloy, nakakaya na naman tayo. Tulad nga ho ng sinasabi ni Laila de Lima, di ba mga kaibigan? Hindi lang ito tupakin, mukhang may mentally damage ata to May psycho issue itong si BP Sara. Kaya tinatawag minsan na baliw Ewan ko ba? Magpa-follow up lang kami, ma'am, regarding po dun sa investigation ng Office of the President sa OWA, controversial 1.4 billion land acquisition deal ng OWA. Aside from former administrator Arnel Ignacio, may iba pa po bang other OWA officials na na-sanction or natanggal sa position dahil po dun sa sabing transaction? Sa ngayon po ay under investigation pa po ang lahat at kung meron pa pong iba mga opisyal na involved dito, magkakaroon po ng aksyon. Kung sila may tatanggalin, sususpindihin at maagarang investigasyon po ang kinakailangan dito. Tapos, na-determine na po ba ng Office of the President if yung fund na nagamit for that controversial transaction is nanggaling dun sa OWA fund, OWA GAA fund,
or dun sa OWA Trust Fund? Sa initial na investigasyon, hindi po affected ang OWA Trust Fund, pero iniimbestigahan pa rin po kung may nagamit. Pero initial po na investigasyon, wala daw po as of this moment. So ayun mga kaibigan, nako, huling-huli talaga itong mga kabalbalan di umano ng mga alipores ni Duterte, no? Kung totoo man mga kaibigan na sangkot talaga si Arnel Ignacio dito sa mga land deal na ito, abay, matindi, malaroke itong galawan pag nagkataon. Kaya mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share natin mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.